Sound check. Mag-start na po tayo. Sige po, 1 minute po, mag-start na po tayo. Pasok na po tayo. Salamat po.
Sound check. Magandang umaga po sa bawat isa. Atin hong inaanyayahan na ang ating mga kapatiran na tayo ay magsipasok upang tayo ay makapagsimula sa ating gawain ng pagsamba. Muli ho, yung mga kapatiran natin na may kapansanan, matanda na at may maliliit na bata, i-reserve natin sa kanila yung bandang likuran. Pero sa atin na mga hindi paganong katanda at medyo mas manageable na yung mga bata, ay please move forward. Marami tayong bakanting upuan ngayon. Pag-pray natin ang bawat isa. Meron tayong mga kapatiran, almost whole family ay nagkalagnat, trangkaso, at sipon, ubo, and so on. So tayo nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Maging yung aming buong pamilya. Ako lang ang hindi tinamaan, pero ang aming mga anak, Sister Jordan, salamat sa Diyos sa pagka-recover nila. Ngayon, nandyan po sila. So muli, please, ay pasok na po. Brother Alex, pakitawag na lang po yung mga nasa labas. Tayo ho ay magsisimula. Bago ho tayo dumako sa ating mga announcements, ilan ho munang pagbati. Ngayon ho ay October 22, bukas ay October 23. Ayun pala, advance happy birthday, Sister Tricia, purihin po ang Panginoon. And then also, isa ho sa mga masipag at magiting nating Sunday school teachers. So purihin ang Diyos. And then also, sa October 28 naman po, and Lord willing, baka online sila ay nakatutok na all the way from Isabela, si Sister Sheng Gahete. Sister Sheng, advance happy birthday po. Miss natin sila, matagal natin sila hindi nakakasama, pero sila ay nagpapatuloy ho sa isang gawain doon sa Isabela. So kung magagawi kayo ng Isabela, kontakin nyo ho ang Gahete family at sigurado ho ay magiging maganda ang fellowship. So advance happy birthday ho sa ating mga Di ba na lang kung meron pang naririto na hindi natin alam na magbe-birthday ngayong linggo, last week na October. Si Kuya Chad. Kailan ang birthday ni Kuya Chad? Mahal niya. Pwede biro lang. Belated happy birthday, Kuya Chad. Belated happy birthday. Purihin ang Panginoon. At meron pa ho ba? Meron pa ho ba? This week? Wala na? Okay, so mabilis lamang ho, ilang mga announcements. Pinakamalapit ho ay next Sunday, October 29. We will have a special church meeting. At yan ho ay so special, ay nagpahanda ho ng tanghalian. So planuhin nyo na dito tayo magtatanghalian, and then with that, magkakaroon tayo ho ng meeting. So pag-pray ho natin yan, October 29 po yan, next Sunday po yan. And then also, pag-pray ho natin, November 5 naman ho, first Sunday ho ng November. Ang ating second service ay gagawin natin sa GCBC Pandi. Tayo na anyayahan sa kanilang anniversary. Kung hindi 16, 17 yata na church anniversary, tayo po ang mga ngaral. So ang gagawin ho natin, 2:00 ang ating prayer meeting. Unahin natin yung prayer meeting. And then pagpatak ng 3:00, babiyahe tayo patungo hong Pandi dahil 4:00 ho yung gawain ho doon. Doon naman tayo maghahaponan. So please plan your day na medyo mas late ho tayo ng kaunti. With that being said, yun ho, dahil may special meeting sa Sunday, then November 5, yung ating couples fellowship is postponed po muna until further notice. Hopefully, some week ng November ay itutuloy ho yung couples fellowship. And then also, November 27, yun hong ating YouthCon. Medyo na may mental block si Brother Paul. Yung YouthCon ho, pag-pray ho natin yan at nawa ang ating mga adults, that's a holiday Monday, at nawa tayo dumating din dito para makapag-serve tayo sa ating mga kapatiran na darating. Mga young people, mag-register na kayo. 50 pesos lang naman ho per young people, just to offset a little bit yung mga gastusin sa pagkain. Ngayon, ino-open natin ang opportunity para makapag-minister. Ang araw ho na yon, gusto natin silang busugin ng salita ng Diyos at ng pagkain at pasayahin sila. Meron hong 3 merienda at 1 tanghalian. Yun ho ang noong araw na yon. May merienda sila pagdating nila dito. May merienda sila pagkatapos ng unang preaching. May tanghalian sila. May merienda sila sa hapon, at bago sila umuwi, meron ulit.
Ano ho? So, yun yung plano ho natin. Sa isang merienda, tingin ho natin naglalaro sa 1.5 hanggang 2.5 depende sa ipapamerienda. Okay? Para ho yun sa 120 mga kabataan. Kung meron hong gustong mag-sponsor ng merienda, pwede ho yan. Okay? Kung gusto niyo ho, kayo na magdala dito, or kung gusto niyo, po, cash, at bahala na kayo kung anong papamerienda, pwede ho yan. Actually, 2 na lang ang available kasi meron ng isa na nagsabi na ako na bahala dun sa isang merienda ng mga young people. So 2 na lang. Yung tanghalian, doon naman ho gagamitin yung 50 pesos na registration fee ho nila. So, ino-open lang ho natin kung meron gusto mag-minister sa bagay ho na yun. Okay. Yun ho ang ating mga announcements. So by the way, ang ating Christmas service ay December 17 para ho paipag-imbita natin, mapaghandaan ho natin yan as we have been always doing. Ang umaga ho noon ay evangelistic service. Ang hapon ay yun, nandun yung ating church fellowship. At potluck ho ang atin hong church dinner. So isipin nyo na yung mga madaling ihanda para ho dalhin ho dito. At maganda mag-usap-usap man lang yung mga nanay kasi minsan nagkakapare-parehong lechong manok. Ang kakaiba lang ng brand. Ano ho, pero puro lechong manok. Hindi tayo nagrereklamo sa lechong manok. That's more than welcome. Pero maganda rin na medyo magkwento-kwentuhan yung mga nanay patungkol ho sa atin hong Christmas dinner fellowship sa December 17 po. Yan. Those are our announcements. Pag-pray ho natin ng mga gawain. Pag-pray natin ng bawat isa. As we have said, marami hong may karamdaman. At muli, ay patuloy tayo nawang maghanda sa atin hong pagsamba sa Panginoon. And speaking of that, tayo dadako sa ating personal na panalangin upang tayo maghanda sa pagsamba. At tingin natin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin. Let us pray. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos, dakila at banal, Ikaw, O Diyos, na may lalang ng lahat ng bagay. Gaya ng aming napag-aralan kayo ng umaga, Panginoon, sa iyong biyaya, at tanging sa iyong biyaya lamang kami ay naligtas. Salamat, O Diyos. Lahat kami ay pawang hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat sa kaligtasan, kung hindi kami ay karapat-dapat sa iyong galit at puot at sa parusa dahil sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat, O Diyos, sa iyong pagliligtas. Ang iyong sa daling ito, Panginoon, kami po ay nagnanasa na sambahin ka. Lord, maliwanag sa iyong salita, ayaw mo ng mapag-imbabaw na pagsamba. Ayaw mo ng ipokritong pagsamba. O tulungan mo nawa kami na bantayan ang aming mga sarili. Napakadali ng aming puso't kaisipan ay magliwaliw sa ibang mga bagay. At nawa, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin, sa pagkakaloob, sa pananalangin, sa pagpakikinig ng iyong salita, sa pag-aawitan, nawa lahat ng ito, O Diyos, ay maialay namin sa iyo at kasama ang aming buong sarili bilang haing buhay, banal at kalulugod sa iyong harapan, na siyang katampatan naming pagsamba. O Diyos, tulungan mo kami at gayon din saliksikin mo kami. Tunay, Panginoon, hindi ka nalulugod sa masama, hindi ka nalulugod sa kasalanan. At nawa, O Diyos, saliksikin mo ang aming mga buhay, ang aming mga kamay, ang aming mga bibig, ang aming puso't kaisipan sa anumang mga bagay na hindi karapat-dapat, hindi sang-ayon sa iyong kabanalan at taliwas sa iyong mga kautusan. At Panginoon, patawarin mo po kami. At kami ay patuloy na tumitingin lamang kay Kristo, sapagkat sa Kanya lamang merong kapatawaran ng aming mga kasalanan. O Diyos, ang aming mga kapatiran na may iba't ibang mga dalahin, lalo na, O Diyos, ang may mga karamdaman, aming hinihingi ang iyong kahabagan. At kami rin nagpapasalamat, particularly ako at ang aming pamilya sa kagalingang iyong pinagkaloob. At yun din sa bawat isa sa amin nakaranas ng iyong pagpapagaling. Lord, kami tumitingin sa iyong pagsustento, sa iyong pagbibigay ng kalakasan, pag-iingat. We also pray para sa aming kapatid na babiyahe ngayon, si Brother Danny Velasco. Ingatan mo po sila at ang kanyang buong pamilya.
At nawa, O Diyos, siya ay makarating sa kanyang lugar na pupuntahan ng matiwasay. At muli, O Diyos, ngayon sa daling ito, tulungan mo kami. At tunay nga sa aming pagsamba ay ikaw ang maitaas. At lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo pagmusta yung lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. At tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Year of salvation, purchase of God. Lord of His Spirit, wash in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, numbers on my side, angels descending, rain from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. In my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, praising my Savior all the day long. Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, buksan po natin ating mga Biblia sa aklat po ng Roma. Chapter 10, babasahin po natin mula po sa verse 1 hanggang verse 10. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Mga kapatid, hangarin ng aking puso at dalangin sa Diyos na maligtas ang sambayan ng Israel. Makapagpapatunay ako na masigasig sila tungkol sa Diyos. Subalit, hindi ito ayon sa tamang pagkaunawa. Dahil hindi nila nauunawaan ang pagiging matuwid na nagmumula sa Diyos at nagsisikap silang magtayo ng sariling paraan upang maging matuwid. Hindi sila nagpasakop sa paraan ng Diyos sa pagiging matuwid. Si Kristo ang katuparan ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya sa Kanya. Ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang taong gumagawa ng mga bagay na ito ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Pan ang sinasabi ng pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit?
Ito ay upang ibaba si Kristo. O sino ang lulusong sa kailaliman? Ito ay upang iahon si Kristo mula sa mga patay. Ngunit ano ang sinasabi nito? Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ito ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa kamatayan, ay maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya tungo sa pagiging matuwid at nagpapahayag sa pamamagitan ng bibig tungo sa kaligtasan. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita at tayo po ay magsiupo. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood of the crucified one, now ransom from sin and a new work begun. Sing praise to the Father and praise to the Son. Saved by the blood of the crucified one. Saved, my sins are all pardoned, my guilt is all gone. Saved, I'm saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood of the crucified one. The angels rejoicing because sin is done. A child of the Father join here with the Son. Saved by the blood of the crucified one. Saved, my sins are all pardoned, my guilt is all gone. Saved, I'm saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood of the crucified one. The Father is speaking, His will it was done. Great price of my pardon, His own precious Son. Saved by the blood of the crucified one. Saved, my sins are all pardoned, my guilt is all gone. Saved,
saved by the blood of the crucified one. Inaayahan ko po lahat ng magstayo at para po sa ating pagkakaloob. Purihin ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng ating mga basihan sa ating pagkakaloob, atin pong basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8 sa Tagalog. Ready? Read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin, at ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang masalita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, mahabagin at mabiyaya, o Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa pagliligtas mo sa aming mga makasalanan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Kalakip nito, O Diyos, ang pagtugon mo sa mga pangangailangan namin sa araw-araw. Panginoon, maraming salamat po na iningatan mo at ginabayan mo kami na mga makasalanan mong anak, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa pagpapala mo sa buong linggo, Panginoon. At bilang aming pagsamba, Panginoon, kami mag-aalay sa harapan mo, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng puso na tunay nga nagagalak sa pag-aalay sa iyo. Nawa, O Diyos, gamitin mo ang mga malilikom, Panginoon, upang lalo pa, O Diyos, ipalaganap ang ebanghelyo ng iyong anak, Panginoon. Magligtas ka po sa pamamagitan ng mga resources na ito, Panginoon. At ang mga pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon, sa araw-araw ay patuloy mong isustena, Panginoon. Ikaw ay mahabagin, Panginoon, at mapagbigay. Kami humihingi ng tulong sa iyo, Panginoon. Ikaw lang po ang makakapagbigay ng mga bagay na ito. Nawa, O Diyos, sa pag-aaral namin sa umagang ito, Panginoon, sa pagbibigay ng mensahe ng aming pastor na si Brother Paul, nawa, O Diyos, tulungan mo siya, bigyan mo siya ng malawak na karunungan, Panginoon, at pag-ibig sa iyong mga anak, Panginoon. At nawa, O Diyos, ang mga makikinig, Panginoon, ay buksan mo ang kanilang mga puso na maintindihan talaga namin, O Diyos, at maging pagkain sa aming mga kaluluwa ang mensahe ng iyong banal na salita, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at ikaw lang ang maitaas sa umagang ito. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Na dumako ho sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ako ay minsang nakadalo sa isang seminar, isang business seminar, isang business earning opportunity seminar. At maaaring iba ho sa inyo ay naka-attend na rin ng mga ganun. At itong seminar ho na ito ay nangangako ng maraming benepisyo na pag ikaw ay sumali
Kapag ikaw ay naging bahagi ng kanilang patuloy na lumalago na kumpanya, hindi lang basta lumalago, at yumayaman, and they made it a point na bigyang diin na marami ang yumayaman sa kanilang business. At nagpakita siya ng mga larawan at patotoo, video at mga patotoo ng mga may bago ng bahay, may bago ng sasakyan, nakakapunta na sa iba't ibang mga bansa at nagkakaroon ng great financial freedom. Talaga naman sa mga unang pagtingin pa lang, pag pinanood mo, wow, gusto ko rin yun. Parang gusto ko rin yun. Now, nothing necessarily wrong sa mga bagay ho na yun, pero sa pagtatapos ng seminar na yun, ang nagtuturo ay nagsabi, pero kailangan mong trabahuhin. Ayan. Kailangan mong mag-put ng time and effort. You'll need to do the work. You have a part sa gawain na ito. Hindi magiging madali, kailangan mong trumabaho. Kaya ko ho sinimula ng ating pag-aaral sa ilustrasyon ho o sa introduction ho na ito sapagkat isa sa mga matinding misunderstanding pagdating sa doctrines of grace. Particularly pagdating sa katotohanan as we have studied last Sunday na ang Diyos ay soberano sa kaligtasan, ang isang bagay na madalas na misunderstood ay tila baga ito ay nagde-deny ng responsibilidad ng tao. As we will be seeing, nakita natin last Sunday ng bahagya, pero titignan natin ngayon sa buong chapter ng Romans chapter 10, ito ang maliwanag na nakikita. Last Sunday, nakita natin ang katotohanan ng dakila at maliwanag na pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan. Pero ngayon naman ho, makikita natin pagkatapos noon, pinresenta ni Apostol Pablo ang maliwanag na responsibilidad ng tao sa kaligtasan. At yun ay ang manampalataya sa Ebanghelyo. Tayo ho muna ay manalangin. O naming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Sa aming mga sarili, O Diyos, wala kaming magagawa. Ultimo ang pakikinig ng iyong pangangaral. Sa ganang aming sarili ay walang magiging biyaya. Liban na lang, Panginoon, na ikaw ang kumilos. At O Diyos, kapag ikaw ang kumilos, Panginoon, ang iyong katotohanan ay magiging makapangyarihan. Ang iyong salita ay magbabago ng buhay. Kaya O Diyos, sa amin pong hinihiling, kumilos ka po nawa. At lalo't higit sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo Jesus, ipakita mo ngayon, Panginoon, na kinakailangan ng bawat makasalanan na magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo upang sila ay maligtas. Muli, O Diyos, sa lahat ng ito, ikaw namang po ang maitaas, kami po ang maibaba. Tulungan mo kami, ingatan mo kami. At muli, naalala namin sa iyo ang aming mga kapatiran na handon ng mga karamdaman. Maawa ka po. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Walang pinakamensahe ho natin, at sabi ko nga ho, ang ginagawa natin ngayon is a broad overview ng chapter 9, 10, and 11 ng Book of Romans. Sapagkat ako'y natatakot na baka mamaya pag sumisid agad tayo sa mga detalye, ay mawala yung malaking larawan sa ating mga harapan. So last Sunday, we looked at Romans chapter 9, the great and clear sovereignty of God in salvation. This Sunday, titingnan natin the clear responsibility of man in salvation. Then next Sunday, Lord willing, ang ating titingnan is the clear hope of salvation for Israel. So this is the message. The sovereignty of God and the responsibility of man in salvation are two non-contradictory truths in Scripture and must both be recognized to the glory of God. Ang pagiging soberano ng Diyos at ang responsibilidad ng tao sa kaligtasan ay dalawang hindi nagkokontrahang katotohanan sa kanyang salita at ito ay dapat parehong kilalanin sa ikakaluwalhati ng Panginoon. Ang nagiging problema ho ng ilan kapag hindi nila ma-explain at hindi mag-make sense sa kanila, ang ginagawa nila, they deny the one and hold on to the other.
Muli, madalas, may mga nangyayari na they hold on too much sa sovereignty ng Diyos and they deny the responsibility of man. Ang bagsak ay hyper-Calvinism. Yun namang iba, they hold on too much sa responsibility of man and they deny the sovereignty of God in salvation. Ang bagsak is Arminianism. Yes, those are terms at pag nagbasa ho kayo, may encounter niyo yun para lang ho alam natin at maingatan tayo. Ang pinakamaganda ay hawakan pareho na ito ang tinuturo ng salita ng Diyos. Kagaya ng sinabi natin, ilan sa mga itong 3 chapters na ito ay notorious na mahirap maunawaan. As Peter said, may mga sinulat si Pablo na mahirap maunawaan. Hindi imposible pero mahirap. And again, I invite you na talagang itutok natin ang ating mga pakinig at huwag nating hayaan na mag-doze off ang ating mga kaisipan habang nangangaral, pinapangharal ang salita ho ng Panginoon. Let's have some review sa ating napag-aralan last Sunday. The clear sovereignty of God in salvation. Verses 1 to 5 ng Romans chapter 9, nakita natin yung mabigat na damdamin ni Pablo, yung burden niya, particularly para sa mga Hudyo na hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Now, merong tanong, inassume ni Apostol Pablo na kung karamihan ng mga Hudyo ay hindi sumasampalataya, inassume niya na magkakaroon ng question, paano na yung mga pangako ng Diyos? Hindi ba ang bansang Israel, ang nasyong Israel ay pinili ng Diyos, pinangakuan ng Diyos, pero paano na yung mga pangako ng Diyos na yun? Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 9 verse 6, not as though the word of God had taken none effect, for they are not all Israel which are Israel. Pinakilala ni Apostol Pablo ang katotohanan na merong dalawang Israel. Dalawang Israel, wag ho kayong kabahan. Physical Israel and spiritual Israel. Physical Israel, basta Hudyo, pinanganak ng Hudyo. Spiritual Israel, sino ang pumupuno nito? Well, we can quickly say na ito ay yung mga spiritual na tao ng Diyos, ito ang lahat ng sumasampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. All that is saved by grace through faith in Christ. Yun ang spiritual Israel. So hindi lahat ng physical Israel ay bahagi ng spiritual Israel. Well, what is the determining factor ng spiritual Israel? Ang sabi ng salita ng Diyos, walang iba yon kung hindi ang Panginoon. In two ways, the promise of God and the sovereign choosing of God. Verse 7, nandito yung pangako ng Diyos. Verse 7, neither because they are the seed of Abraham are they all children, but in Isaac thy seed shall be called. So dito, hindi porket physical seed ni Abraham ay bahagi na ng spiritual Israel, o mga tunay na silang tao ng Diyos. Verse 8, that is, they which are the children of the flesh. These are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed. Sana makita niyo rito, hindi porket physically sila'y Hudyo, sila'y mga anak na ng Diyos. Yun yung pagkakaiba. Not all Israel physical ay Israel, God's children. Yun ang nililiwanag dito ni Pablo. Ano ang basihan? Ang basihan ay ang pangako ng Diyos. But the children of the promise are counted for seed. Pagdating sa verse 10, hindi lamang yung pangako ng Diyos na ipinangako niyang si Sarah ang magbubuntis at hindi sa pamamagitan ni Hagar. Ang sabi sa verse 10, not just God's promise, but God's sovereign choice. Yung soberanong pagpili ng Panginoon. Verse 10, and not only this, not just the promise, but ito pa, when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac. So nanganak si Rebekah, si Esau and si Jacob, parehong physically Hudyo. Parehong galing sa quote-unquote legitimate line. Hindi katulad ni Ishmael, galing kay Hagar, hindi kaysa ito, legitimate to. So hindi lamang yung pangako ang basihan, kung hindi maging yung pagpili ng Diyos. Verse 11, for the children being not yet born, neither having done good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. It was said unto her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated.
God made a sovereign choice. Siya ay gumawa ng pagpili mula kay Esau and kay Jacob, both humanly speaking legitimate. Pero pinili ng Diyos si Jacob. Hindi sang-ayon sa kanilang gawa, hindi sa anuman na meron sa kanila, but that the purposes of God according to election might stand. Now, inassume ni Pablo na magkakaroon ng dalawang objection. At sabi ko nga sa inyo, personally, isa ito sa mga kumumbinsi sa akin na ito ang tamang pananaw. Bakit? Dahil kung ilalagay natin na lahat nasa ayon sa pagpili ng tao, wala ang objection na ito. Lumalabas lang ang objection na ito kung ating tatanggapin na ang Diyos ang soberanong pumili. Objection number 1, it is unrighteous or it is unfair. Hindi unfair eh. Hindi tapat, hindi matuwid. Bakit si Jacob ang pinili? Ang sagot ni Apostol Pablo, dito ay ang Diyos ang soberano. Verse 14, the objection is this, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? Ina-assume niya, and again, kung kayo ho ay nag-aaral ng theology, especially about this, meron kahit ngayon sa puso ng taong may kasalanan pa rin, para namang unfair, yung iba pinili, yung iba hindi. Muli, kung babalikan niyo yung pinag-aralan natin kanina sa Sunday School, grace, hindi obligado ang Diyos na piliin lahat. Hindi nga siya obligadong pumili ng kahit na sino. Pero pumili pa rin siya ng ililigtas, that's grace. Pagdating sa verse number 15, anong sagot? Anong sagot ni Pablo? Ang Diyos ay soberano. Verse 15, for he hath said and saith unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Hindi siya obligadong maawa sa lahat. Ang sabi ng Diyos, maaawa ako kung kanino ko gustong maawa. Another objection. Inassume ni Apostol Pablo, magkakaroon ulit ng isa pang objection. Well, it is fatalistic. Ano yung fatalistic? Pinlano na mangyayari yung mangyayari. Verse 19, thou wilt say then unto me, why that he yet find fault, for who hath resisted his will? Anong magagawa ko? Hindi ako pinili. Parang ganon ang dating. Soberano pala siya. Anong magagawa? Bakit pa yun yung isang madalas na binabato kapag sinabi mong naniniwala ka na ang Diyos ay soberanong pumipili ng kanyang ililigtas o pumili na ng kanyang, bakit pa kailangan mag-evangelize? Actually, makikita natin sa Romans chapter 10. Ano ang sagot? Hindi nagpaliwanag ng philosophy si Pablo, lalo niyang diniinan ang katotohanan na ang Diyos ay soberano. Ang sabi sa verse 20, nay, but, no, but, O man, who art thou that repliest against God? Should the thing formed say unto him that formed it, why hast thou made me thus? Verse 21, hath not the potter power over the clay? Please answer. Wala bang kapangyarihan ang mamalayok sa putik? Anong sagot doon? Meron. Ang nagdedetermina ay yung kalooban ng nagmamamalayok. Hindi yung gusto ng putik. Diniinan ni Pablo ang pagiging soberano ng Diyos. Now, is this limited to the physical Israel only? Again, the answer is no. Verse 22, ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito. Verse 22, what if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath pitted to destruction? Ano kung gusto ipakita ng Diyos yung kanyang puot? Sino tayo para kumontra? At kanino ipapakita ng Diyos yung kanyang puot? Sa mga taong makasalanan. Verse 23, at sa kabilang banda naman, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy which He had afore prepared unto glory. So merong mga vessels na ang lalagay doon ay ang puot ng Diyos, at meron naman mga vessels na pinaglagyan ng kahabagan at kaluwalhatian ng Diyos na kung saan maitataas ang pangalan ng Panginoon. Vessels of mercy. Paglalagyan ng kahabagan ng Panginoon. Now, sino ito? Sino ito? Verse 24. Even us,
whom He hath called. Lahat ng mga tinawag. Hindi lang sa mga Hudyo. Not of the Jews only, but also of the Gentiles. So itong soberanong pagpili ng Diyos sa pagliligtas ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hintil din naman. Muli, sinasagot ni Apostol Pablo ang katanungan na maaaring ina-assume niya na tinatanong ng iba. Hindi ba nawalan ng epekto ang salita ng Diyos? Muli, verse 6, Romans 9. Not as though the word of God had taken none effect. No, in effect pa rin ang salita ng Diyos. Pero hindi physical Israel, but spiritual Israel. Not all Israel, which are for they are not all Israel which are of Israel. Hindi, sa madaling salita, hindi lahat ng Hudyo physically ay mga anak ng Diyos. At sino ang mga anak ng Diyos? Anong determining factor? The promise of God and the sovereign choosing of God. Not of the Jews only, but also of the Gentiles. Now, bakit hindi ligtas? Pag tinanong mo naman si Pablo, bakit hindi ligtas ang mga physical na Hudyo? Ba't hindi sila lahat ligtas? Dahil ba hindi sila pinili? No. Hindi yun ang tugon ng salita ng Diyos. At maging, as I've said last Sunday, maging maingat ho tayo dahil meron ako naririnig ng mga mananampalataya na nakukumbinsi sila sa pagpili ng Diyos sa kaligtasan at ang nangyayari kapag hindi nanampalataya yung mga tao, kasi hindi sila pinili. Hindi ganoon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mismong sabi ni Apostol Pablo, bakit ang mga Hudyo physically ay hindi naliligtas? Pagdating sa verse 32, ang sabi ni Pablo, wherefore? Bakit nga ba? Bakit hindi naliligtas itong mga Hudyo na nasa kanilang salita ng Diyos, nasa kanilang mga pangako ng Diyos? Bakit sila hindi naliligtas? Because they sought it not by faith. Hindi dahil hindi sila pinili, dahil hindi sila nanampalataya. Dahil hindi sila nanampalataya. But as it is were by the works of the law, for they stumbled at the stumbling stone. Anong ginawa nila? Hindi sila nanampalataya. Ang ginawa nila, they pursue salvation by the works of the law. They stumbled at the stumbling stone. Sino tinutukoy dyan? Si Kristo. Natisod sila kay Kristo. Hindi nila kayang tanggapin si Kristo. Hindi nila kayang sikmurain si Kristo. Hindi nila kayang tanggapin yung Mesiyas na napako sa krus at muling nabuhay. As it is written, verse 33, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and a rock of offense, and whosoever what? Believeth on him shall not be ashamed. Sino mang sumampalataya. Sana makita nyo rito, pagkatapos sabihin ni Pablo na ang Diyos ay pumipili, pagdating sa verse 33, sino mang sumampalataya. So yung whosoever and God's electing grace is not contradictory. Hindi man natin kumpleto at kayang ipaliwanag ng buo, pero naririto ang maliwanag na pagpili ng Diyos at ang maliwanag na imbitasyon, sino man na sumampalataya ay maliligtas. At kung ikaw ay naligtas, dahil pinili ka ng Panginoon. Ngayon, pag hindi ka naligtas, hindi dahil hindi ka pinili. Dahil hindi ka nanampalataya. Chapter 10. Romans chapter 10. The clear responsibility of man in salvation. Naintradahan na natin sa bandang dulo ng chapter 9. At muli, didiinan ito ni Apostol Pablo sa chapter 10. Pagdating sa chapter 10, verse 1, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. And now, sa balita, laman lagi ang Israel at ang Gaza or Palestinian people. At ang tinutukoy ditong saved is not to be physically saved. Nakita natin sa chapter 9 na nandun ng malalim at dakilang burden, mabigat na burden ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapwa Hudyo. Pero gusto ko makita lang natin dito sa verse number 1, hindi lang basta yung desire ni Apostol Pablo, but this desire is
coupled or isinama niya sa isang bagay na mahalaga. Ano yun? Ang sabi ni Pablo, my heart's desire and what? And prayer. My heart's desire and prayer to God is for Israel that they might be saved. Mga kapatid, darito ang katotohanan. Much of our prayers reveal much what is in our hearts. Yung lumalabas sa bibig natin pag tayo nanalangin, nire-reveal nito kung ano yung laman ng ating puso. At ang sabi ni Apostol Pablo, this is my desire. This is my heart's desire. And I pray for it. I pray for it. Muli, narito ang katotohanan. Kung ang ating pagkaunawa sa pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan ay nagdudulot sa atin upang magkaroon ng mas magaang o mawala ang burden sa salvation ng iba o nagtutulak sa atin sa kakulangan ng pananalangin para sa kaligtasan ng iba, meron tayong maling aplikasyon o kundi man maling pagkaunawa sa pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan. Here is Paul. Malinaw na malinaw ang pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan. Pero nahadun yung burden, nahadun yung desire, at nahadun yung panalangin. Isang tanong at rebuke sa marami sa atin, kamusta ang pananalangin natin sa kaligtasan ng iba? Sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buo, mga magulang, sa kaligtasan ng inyong mga anak, natin, ng ating mga anak. Now, ang tanong, bakit ba sila hindi ligtas? Paul is burdened, Paul is desirous, Paul is praying for the salvation of Israel. But why are they not saved? Muli, hindi sila, because they're not elect. Ang sabi ni Pablo sa verse 2, for I bear them record that they have the zeal of God. Masigasig sila pagdating sa Diyos. Mga kapatid, pagdating sa zealousness, sa term na pamilyar sa atin, sa pagiging relihiyoso, maluluma tayo sa kanila. Pagdating sa zeal of God, pagdating sa pagsamba sa Diyos, pagdating sa pag-o-offer sa Diyos, wala tayo, hindi sila matatawaran. But there is a problem, ang sabi ni Pablo, but not according to knowledge. Ibig sabihin, wala silang alam? No. Mali yung kanilang alam. Not according to true knowledge. It doesn't mean na wala silang knowledge. Meron silang salita ng Diyos. Nasa kanilang mga kautusan ng Panginoon. At narito pang isang matinding katotohanan na dapat natin bigyang pansin. Hindi porket ikaw ay may kopya ng salita ng Diyos, ay alam mo na ang salita ng Diyos. Hindi ba nagbabasa ng scriptures ang mga Hudyo? Nagbabasa. At ang sabi nga ni Kristo, ye search the scriptures for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. They read the scriptures, but they missed the Messiah. And it's probable, pwedeng mangyayari na mayroon kang hawak na Biblia, araw-araw, nagbabasa ka, araw-araw, masigasig ka, araw-araw. Pero hindi porket hawak mo. At yung iba, matindi pa sa version. Dapat King James 16. Maniwala ho kayo, walang gumagamit ngayon ng King James 16:11. Wala. Kasi hindi natin kayang basahin ng King James 16:11. Nasubukan nyo na? Sinubukan ko, hindi ko kaya. Ang hawak ng mga tao ngayon ay King James 1763, 17 something. Later editions. So, pag meron kayo nakitang pastor, King James 16:11, patingin nga po. Ay, hindi 16:11 yan. Sabi nga, hamon nga nung kaibigan kong pastor, at least be honest. Huwag mong sabihin 16:11, sabihin mo 1763. We thank God for the King James. Pero hindi nakakulong ang salita ng Diyos sa isang version. Sabi ko nga sa kausap ko minsan, before yung King James version, wala bang salita ng Diyos? Wala ba? Of course meron. Okay, so lumabas ang King James. Merong salita ng Diyos, lumabas ang King James. Meron bang sinasabi ang salita ng Diyos? No, wala nang lalabas pang ibang version ng salita din ng Diyos. Wala. Bakit nila ikinukulong sa 300-year-old na translation? Walang basihan at hindi dapat. I use the King James. I praise God for the King James. Magandang translation ng King James, pero pag ikinulong mo doon,
Wala na yun sa salita ng Panginoon. Ibang usapan yun sa ibang araw. Nevertheless, ito ang punto. They have the knowledge of God. They have the scriptures. Pero they have the zeal, but not according to knowledge. Ano ba ang ginagawa nila? Verse 3, for they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Problem number 1, hindi nila nauunawaan kung gaano katuwid ang Diyos. Ang tingin nila sa Diyos, mababa, na pwedeng tumanggap ng hindi perpekto. At maraming tao, surely, maraming Pilipino, ganun ang pananaw sa Diyos. Hindi ako perpekto, pero siguro naman, papasok. Yun ang sinasabi nila. They have a false view of God's righteousness. Problem number 2, they have an overestimation of their personal righteousness. Akala nila, kaya nilang abutin. Alam niyo ho, minsan ginagawa yan sa mga eskwelahan. Pag wala masyadong pumapasa, anong ginagawa nila? Binababa yung standard. So pag binaba yung standard, mas maraming papasa. Ikaw namang estudyanteng pumasa, pasado ako. Akala mo matalino ka. At ganoon ang nangyayari sa mga Hudyo. Akala nila mababa ang Diyos at akala nila mataas sila at papasa sila. Anong ginawa nila? Being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. Akala nila kaya nila. Anong nangyari? They did not submit themselves unto the righteousness of God. Hindi nila pinailalim, hindi nila kinilala, hindi nila tinanggap yung katuwiran na nanggagaling sa Diyos. Ano ba yung katuwiran na nanggagaling sa Diyos? Yung katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Anong sagot dito? Anong sagot? Verse number 4. Ang sabi ni Pablo, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Now, hindi pa ho natin hihimay-himayin ngayon ito, pero gusto ko lang magpinta ng illustration para maunawaan natin. Example, halimbawa lang ho, magpinta tayo ng larawan. Binigyan ka ng isang baso. At ang gagawin mo, ay pupunuin mo yung isang malaking galon ng tubig. Narito, ang pagkukuhanan mo ng tubig ay isang ilog, 1 kilometro ang layo. Kukuha ka ng baso, kukuha ka ng tubig, maglalakad ka pabalik, punta 1 kilometro, pabalik 1 kilometro, lalagyan mo yung galon. Mapupuno mo ba? Mukhang may chance, matagal, pero mahirap, pero baka mapuno. Nagdagan natin, may butas yung galon. May butas yung galon. Mapupuno mo ba? Kahit anong balik-balik mo, kahit anong effort mo, dahil butas yung galon, di mo man mapuno. Kahit anong effort ng tao, dahil makasalanan tayo. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 3? Romans 8 verse 3. For what the law could not do. Hindi problema ang kautusan, pero merong hindi kayang gawin ng kautusan. Nasaan ang problema? In that it was weak through the flesh. Nasaan ang problema? Nasa atin. Dahil tayo ay makasalanan, hindi natin kaya. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. By the way, ang Romans 8 verse 3 nagsasabi, at the fact na sinugo ng Ama ang Anak, ito'y nagsusumigaw ng katotohanan, hindi natin kaya. Hindi kaya. Wala sa kautusan ng problema. Nasa taong makasalanan ang problema. Ano ang sagot? Si Kristo. Christ is the end of the law for righteousness. Matutupad ang righteousness ng kautusan sa iyo. Magiging kang matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa sarili mong katuwiran, dahil bibihisan ka ng perpektong katuwiran ni Kristo. Kanino nangyayari yon? To everyone that believeth. Ang sabi sa Romans 10 verse 4.
to everyone that believeth. Not to everyone that joins this religion, to everyone that prays every night, to everyone na gumagawa ng... No. So everyone that believeth. Now, bakit by faith? Bakit hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan? Verse 5, ang sabi ni Pablo sa Romans 10, for Moses described the righteousness which is of the law. Dinescribe ni Moses. Okay? Gusto mo bang maabot yung perpektong katwiran sa pamamagitan ng kautusan? Ganito yan. That the man which doeth these things shall live by them. Yung gagawa nito, dapat mabuhay sangayon sa kautusan. Translation, dapat perpektong pagsunod. Hindi minsan sa buhay mo perpekto mong nasunod, kundi buong buhay mo, consistently dapat masunod mo ang kautusan. Yun yung demand. Anong sabi ng salita ng Diyos? Walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya hindi po pwede ang salvation through the obedience sa law. In contrast to that, ang righteousness by faith. Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 6, but the righteousness which is of faith speaketh on this wise. So muli, sa verse 5, kinote ni Apostol Pablo ang sinabi ni Moses in the Pentateuch. Moses said, that is in the Old Testament. Kinote niya. Sa verse 6 naman, pinersonify ni Apostol Pablo ang pananampalatayang nagliligtas. Pag pinersonify, binigyan niya ng katangian. Kumbaga, para nagsasalita itong salvation by faith. Ang sabi niya, but the righteousness which is of faith speaketh. Itong kaligtasan by faith, nagsasalita. On this wise, itong sinasabi niya, say not into thine heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above, or who shall descend to the deep, that is to bring Christ up from the dead. Again, from the dead. Meaning ko ho, for most of my Christian life, hindi ko naunawaan yung verse na yun. Ano daw? Hindi pa na ito yung panahon para himayin natin yan, babalikan ho natin yan sa mga pag-aaral natin. Pero itong punto, righteousness by faith that does not rest in accomplishing seemingly impossible human accomplishments. Meron bang taong kayang umakyat sa langit sa kanyang sariling effort? Meron bang taong kayang bumaba sa impyerno sa kanyang sariling effort? Wala. Yun ang sinasabi ng righteousness by faith. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Verse 8. But what saith it? Hindi yun ang sinasabi niya. Hindi put more effort. Ang sinasabi ng righteousness by faith ay ito. The word is nigh unto thee, even in thy mouth, verse 8, and in thine heart, that is the word of faith which we preach. Ang salita, ang katotohanan, ang pinapangaral nila ay by faith. Listen mga kapatid, napakaganda ng verse number 8. Ang sabi ni Apostol Pablo, this is what we preach. What we preach is not salvation by works. What we preach is not salvation by religion. What we preach is salvation by faith. Ito ang pinapangaral ng mga apostol. This is what we preach. What saith it? Salvation by faith. It is personified. Ang sinasabi niya, ito yung aming pinapangaral. At ano yung pinapangaral nila? Verse 9. Ito'y paborito ng maraming mga Baptist churches. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. At marami ho, sad to say, maraming mga Baptist churches, ang ni-interpret yan at saka ang verse 10, na kailangan mong sumunod sa isang panalangin. Wala hong sinner's prayer sa dalawang verses ho na yan. At lalong hindi po pwedeng sabihin na necessary ang mouth confession for salvation.
Sapagkat nung nagtanong yung bantay ng kulungan kay Apostol Pablo, what must I do to be saved? Ang sagot ni Apostol Pablo, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ay, sorry, nakalimutan ko, believe and confess pala. Believe and confess with your mouth. Na as if dagdag itong kailangan gawin ng tao upang maligtas. Now, anong pinaka-the best na pwede nating masabi dito? Ang masasabi ho natin dito ay ito. It not say that mouth confession is necessary for salvation, but Jesus said na out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So the best na pwedeng mangyari ho dito, it is this mouth confession is complementing heart's belief unto salvation. Itong pagko-confess kay Kristo ng bibig ay nagko-complement sa katotohanan na ang tao ay sumampalataya mula sa kanyang puso. Sa ang tao ay tunay na nanampalataya at ang kanyang puso ay tunay na nga binuksan ng Panginoon, guess what? Yung nasa puso na yun, ano mangyayari? Lalabas. Lalabas. Verse number 10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. At kung ipipilit nila, kailangan ng mouth confession. So pwede bang mangyari na ang isang tao na nampalataya sa kanyang puso, matuwid na, pero hindi pa rin siya ligtas dahil hindi lumalabas sa kanyang bibig? Matuwid na pero hindi ligtas? Muli, this is synonyms. Ito'y parehos. Righteousness, being righteous before God, and salvation, ito'y pareho. At makikita natin dito muli, itong confession of the mouth and belief of the heart are not two things, but the same thing complementing each other. Ano mang confession ng bibig, kung wala sa puso, walang kaligtasan. At kung nasa puso talaga, lalabas yun sa bibig. Pero hindi necessarily ibig sabihin na kumbinsihin mo lang yung isang tao na sumunod siya sa iyo sa kanyang bibig para siya maligtas. Verse 11, for the scripture saith, again, quoting from the Old Testament, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa kanya. Again, sinabi na ito, nakita natin ito kanina sa Romans chapter 9, verse 33, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone, a rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. Hindi mapapahiya ang mga tumitiwala kay Kristo. Pero lahat ng hindi tumitiwala kay Kristo, mapapahiya sila. They will end up disappointed. Yung mga nagtitiwala sa kanilang sariling gawa, nagtitiwala sa kanilang samahan, nagtitiwala sa kanilang mga ritual, ang kanilang dulo ay mapapahiya sila. Yung inaasahan nila, wala. Pero lahat ng mga tumitiwala kay Kristo lamang, solos Christus, hindi mapapahiya. Hindi mapapahiya. Verse number 12, tuloy ho natin. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Muli, paborito ulit ito ng mga Baptist. Whosoever shall call, kita mo na yan, Brother Paul, kailangan nilang mag-call. Ano yung pagtawag sa Diyos? Kailangan nilang mag-pray. Kailangan nila ng sinner's prayer para maligtas. Muli, you're missing the emphasis of the text. Ang verse 12, anong sabi ng verse 12? For there is no difference between what? Jew and the Greek, between Jews and Gentiles. No difference. Okay? Walang magkakaiba. For the same Lord over all, it's rich unto all that call upon Him. Muli, take note the word all. Jew or Gentile. Pagdating sa verse 13, for what? Whosoever, Jew or Gentile, shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi yung word na call na kailangan mong sumunod sa panalangin. Ang nandiyan, Hudyo ka man o Hentil. Kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon at lumabas yun sa iyong bibig,
Dahil totoo kang nanampalataya, you will be saved. Ang emphasis diyan ay hindi yung call. Ang emphasis diyan ay yung whosoever. At marami, they miss the point. As if kailangan mong sumunod sa isang ritual ng pananalangin para maligtas. And sad to say, may mga Baptist na dumudulas na basta nanalangin ligtas. No. Because this is true, dahil totoo na sino man na sumasampalataya sa ebanghelyo ay ligtas. Hindi ito kumukontra sa pagiging soberano ng Diyos. Again, sa chapter 9, malinaw. Kung gusto ng Diyos na ipakita ang kanyang puot sa vessels of wrath, gusto niya ipakita yung kanyang awa sa vessels of mercy na inihanda niya, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Malinaw ang pagiging soberano ng Diyos, malinaw ang pagpili ng Diyos, pero paulit-ulit na sinasabi ni Pablo, whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Hindi ito dalawang magkakontra, kung hindi dalawang magkasamang katotohanan. At para malawalhati natin ng Diyos, hindi natin dapat bitawan ng isa, kundi pareho nating hawakan. Because this is true, men are responsible to hear and to believe. Dapat ang tao ay makinig ng ebanghelyo at sila ay manampalataya. At dahil ito'y totoo, listen, dahil totoo na ang tao ay kailangang manampalataya, verse number 14, how then shall they call on him on whom they have not believed? How then shall they believe of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Narito ang punto. Sa katotohanan ng Diyos ay soberano, totoo din na merong pangangailangan ng tapat at malinaw na pangangaral ng ebanghelyo. The truth of God's sovereignty in election unto salvation does not cancel the need for evangelization. Hindi pwede at hindi dapat ibaliwalain ang pangangailangan ng pangangaral, pagbabahagi, pagsisiwalat ng ebanghelyo sa iba. Verse 16, but they have not all obeyed the gospel. For Isaiah saith, Lord, who hath believed our report. Ang mga, particularly, bumalik si Apostol Pablo sa mga Hudyo. Hindi lahat ng mga Hudyo ay nakinig sa Ebanghelyo. Hindi lahat sila ay sumunod sa pananampalataya kay Kristo. Bakit? Nung pamanding sa panahon ni Isaiah, pag binasa nyo sa Isaiah, nung tinawag ng Diyos sa Isaiah chapter 6, sabi ng Panginoon, mangangaral ka Isaiah, at ang sabi ng Diyos kay Isaiah, pero walang makikinig sa iyo. Walang makikinig sa iyo. It's not just a matter of having more preachers. Ang sabi sa verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kailangan ng pangangaral. Kailangan ng tapat na pangangaral. Kailangan ng tapat na pangangaral ng ebanghelyo upang sila ay makapakinig at upang sila ay manampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, there's a clear need for evangelism. So tayo bilang mga Kristiyano ay merong obligasyon. Ang responsibility ay hindi lang doon sa mga hindi ligtas. Yes, sila ay responsableng manampalataya, pero tayong mga mananampalataya ay responsableng dalin ang ebanghelyo ng kaligtasan sa kanila. Verse 18, but I say, have they had not heard? Hindi ba nila napakinggan? Yes, verily. Yes! Napakinggan nila. Nangaral si Jesus. They have the scriptures. Nangaral ang mga apostol. They heard. Their sound went into all the earth and their words unto the ends of the world. Verse 19, but I say, did not Israel know? Ang sagot dyan, yes, they know. Nasa kanila ang salita ng Diyos, nasa kanila ang mga propeta, nangaral sa kanila ang Mesiyas mismo. For Moses saith, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger you.
Anong sinasabi dito ni Apostol Pablo? Hindi ba nila alam? Yes, alam nila. Pero narito ang plano ng Diyos. Gagamitin niya ang mga hintil para i-provoke itong Israel na ayaw manampalataya. Verse 20. Parang iniwan yan. Minsan, to give an illustration, kaming dalawang mag-asawa, madalas si Leah ay tamad kumain. In short, mana kay Sister Jonah, hindi sa akin. At minsan, anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa bata? Tingnan mo si kuya mo, tingnan mo si kuya mo. Wow, very good si kuya, very good si kuya. Tapos ini-encourage mo siya. In a sense, yes, very lacking, but in a sense, narito ang Israel, ayaw manampalataya. At ngayon pinapakita ng Diyos, tingnan mo ang mga hentil, tingnan nyo ang mga hentil, sila ang nagkakamit ng kaligtasan. To provoke Israel. Verse 20. But Isaiah is very bold. Napakalinaw. Hindi malabo ang sinabi ni Isaiah. I was found of them that sought me not. I was made manifest unto them that asked not after me. Sino yun? Mga Gentiles. Nasumpungan ng mga hentil ang Diyos. Nasumpungan nila ang Mesiyah. Naligtas ang mga hentil. Verse 21. But to Israel, He, God saith all day long, I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people. Muli, wala sa Diyos ang problema. Ano magagawa nila? Hindi sila No. Hindi yun ang presentasyon ng Biblia. Ang presentasyon ng Biblia sa Diyos ay nakaunat ang kanyang mga kamay. I have stretched out mine hand. At ang problema ay nasa kanila na matigas. At mga kapatid, mga kaibigan, particularly sa mga hindi pa Kristiyano na naririto, nakaunat ang kamay ng Panginoon at nag-aanyaya, manampalataya ka kay Kristo. Huwag ka nawang matulad sa mga Hudyo na ayaw, nagmamatigas. Sinisikap iligtas ang sarili. They try to establish their own righteousness. Sinisikap ang ibang mga kaparaan, naniniwala sa ibang mga daan. No! Ipapahamak ka niyan. Kilalanin mo ang Mesaya. Kilalanin mo si Jesus na namatay sa krus para sa iyong kaligtasan. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ngayon ay sasampalataya, lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hindi mo kailangang i-accomplish ang napakarami at dakilang mga gawa. Ang kinakailangan mo ay maniwala at manampalataya ka sa ginawa ni Kristo. Responsibilidad ng taong hindi ligtas na manampalataya at responsibilidad nating mga ligtas na dalhin sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan. This is our clear responsibility in salvation. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong salita na patuloy na paalala at Lord, tulungan mo kami. When we desire to do good, behold, evil is present. Napakadali, O Diyos, sa amin na magdahilan. Napakadali sa amin, O Diyos, na even gamitin ang mga theology alam namin para bigyang puwang ang katamaran ng aming mga laman. O patawad po, O Diyos. Patawad po. Lord, help us, Lord, kagaya ni Apostol Pablo, to have that desire. Magkaroon ng pagnanasa, magkaroon ng mabigat na burden, magkaroon, Panginoon, masumpungan mo nawa sa aming mga pananalangin na nahandoon ng paghihingi ng kaligtasan ng marami. O Panginoon, masumpungan mo kami nawa na hindi nagsasawa sa paghingi ng kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga anak. O Panginoon, tulungan mo kami. At Lord, sa kabila ng aming paghawak at napakasarap tanganan ng katotohanan na ikaw ay soberano sa kaligtasan. Lord, nawa hawakan din namin ang katotohanan na kami ay may responsibilidad. Lalo na bilang mga mananampalataya, nakalooban mo at inuutos mo sa amin na ibahagi ang ebanghelyo. At tulungan mo nawa kami na ang aming mga buhay ay hindi maging pantaboy, kung hindi maging palamuti sa ebanghelyo ni Kristo.
Kami patuloy, Panginoon, maging instrumento mo upang sila, ang mga tao ay mailapit sa iyo. Ingatan, tulungan mo kami at patuloy mong gamitin ang iyong katotohanan sa aming mga buhay. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Basta po tayong lahat, tawitin natin ang ating pangwakas na awit. At tayo po yung makawit sa Panginoon. Awitin po natin, To God be the glory. Purihin po ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Ating patuloy na balikan at pagbulayan ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan. Mula kaninang Sunday School hanggang ngayon. At patuloy nating panalangin ang bawat isa. Marami ho sa atin ang may karamdaman. At nawa, kagaya nung naging hamon sa atin ng mga mananampalataya, patuloy tayong maging tagapaghatid ng ebanghelyo ng kaligtasan sa iba. Ingatan, tulungan, gamitin tayo ng Panginoon sa lahat ng ito. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin sa man tayo nilagay ng Panginoon. Ito po tatapos ang ating gawain. We are now dismissed. Welcome back po kay Sister Karen Zaragoza. Ayan, purihin ang